Hello, good day everyone, and this is Maritime Aviator Vlog Journal Session 136, and this is the one who just call me Operator 60, the one making an entry on this vlog journal session. So I'm just gonna update on what recently happened to me on this past few days, and hopefully I will not get you bored in regards to what I'll be reporting at. But of course, for historical purposes, I need to do this as to keep a whole catalog on, or an accurate catalog on what is going on the life as a typical grunt seafarer like me. So, of course, as usual, as for security reasons, I will be speaking on my local language, Tagalog. And with that out of the way, so let's begin on my vlog journal entry. So, recently, nagkaroon ng shore leave dito sa barko. I'm speaking kasi nag-charge ngayon yung yung aking iPad eh. So, I'm just writing it down kung ano yung nangyari sa akin this past few days para hindi ko makalimutan on this vlog journal. Recently, going back, nagkaroon kami ng shore leave regarding sa of course, this is more like a shore leave sa Odense, Denmark. And yun nga, nag-select sila or kung sino yung gusto mag-shore leave nung araw na yon, which is available para sa siyam na people, magsulat. Now ako, I've already told you na the reason kaya ako nagsulat ng shore leave is because yun nga, may posibilidad na medyo dugaan ako or balas or sabihin na natin gulangan ako ng mga kasama ko sa trabaho, kaya kailangan ko magsulat ng pangalan ko doon. Unfortunately, medyo kinancel out ko yung aking shore leave nung last minute kasi sa scheduling issues regarding sa regarding sa papalit sa akin sa trabaho sa gangway nung araw na yon. Apparently, yung aming deck cadet parang magkakaroon dalawa kasing parang pinangakuan niya na magte-take over sa sa shore leave na yon. Pinangakuan niya yung gangway watchman before sa akin, si AB old timer, and pinangakuan niya rin yung ako na siya ang papalit sa akin. So apparently medyo magko-conflict ng issues yun kasi magkakaroon siya ng sabihin natin rest hours, madidire-diretso siya for 8 hours straight, which is not very good. Honestly, hindi ko rin din naman alam na honestly hindi ko alam na dalawa pala yung parang sinabi ni Dick Cadet na na papalitan niya. Nung pagbaba ko nung around mga an hour before nung medyo sinita ko ni AB abusado kung sino daw ang papalit sa akin kung magsushore leave ako ngayong araw na to. Ang sabi ko yung deck cadet. Of course, syempre, sinabi niya yung detalye na mukhang dalawang papalitan ni deck cadet. At sabi niya kausapin ko daw yung si AB old timer tsaka si deck cadet kung ano daw magiging sitwasyon na yun. Kasi hindi naman pwedeng doble ang papalitan niya na watch. So immediately, para hindi magkaroon ng scheduling issues, immediately kinancel ko na yung sa akin. Kin-ross out ko na sinabi ko hindi na ako lalabas ng shore leave para hindi magkaroon ng conflict issues in case na lalabas nga si AB old timer. Now, dumating ang oras na apparently yung mga nagpalista para magka-shore leave dito sa Denmark, kalahati noon out of 9, 5 lang ang nag-shore leave. So 4 including me ang nag-cancel ng shore leave ng araw na yon. Sa akin, due to scheduling issues, yung dalawa, yung pumpman tsaka boso namin, yung mestramo namin, nag-cancel kasi dahil sa work. At yung isa, simply si AB old timer hindi nakarating kasi by the time dumating yung deck cadet, papunta na yung hindi na siya makakapag-BS at papunta dun sa sa van or taxi na magdadala sa kanila sa shore leave sa city. So yun na nangyari. So ako, nagdire-diretso ako ng
well, hindi naman ako nagdiretso pero tinuloy ko pa rin yung watch ko ng around 12 to 4, so 4 hours. So as usual, pero ang problema kasi nung dumating na yung alas 4, it turns out na itong si AB Abusado hindi niya sinabihan or hindi niya, I'm not sure kung ano nangyari sa kanya, pero siya dapat ang papalit sa akin or yung magre-relyebo sa kanya ang dapat papalit sa akin sa alas 4. And it turns out, hindi dumating yung kanyang relyebo at nandun ako, nakatunganga at sabihin na nating nakatunganga ng 1 oras. Umabot na extend yung ang aking watch ng 1 oras at siya late ng 1 oras sa kanyang watch. Ngayon, well, wala naman ako magagawa doon kasi, alam mo naman ang issue ngayon sa gangway watch, hindi namin pwedeng palitan ng gangway o umalis sa gangway ng walang tao, which is usually, yun naman talaga standard procedures kaya may shore leave man o wala. Pero nakakaasar lang kasi itong si AB Abusado, panay ang sita niya sa akin at na kung sino daw ang papalit sa akin at yun nga, sabihin niya na papalit sa akin si Decade, kino-question niya. Itong siya naman ang magre-relyebo sa akin ng alas 4, yung papalit naman sa kanya na sinabihan niya, hindi naman dumating. Alam mo yon, yung tipo na parang yun yung kinaasaran ko sa isang tao, yung mahilig mangaral at manita pero sarili niya hindi niya kayang pangaralan at palpak din pala. Nakakaasar lang yung mga ganong klaseng mga panggugulang na mahilig kang manita ng tao at makialam sa mga business ng mga iba. Tapos ikaw din pala, palpak ka din pala, yung papalit din pala sa'yo, hindi dumating. So ang nangyari, na-extend ako ng 1 oras sa aking watch at siya late ng 1 oras sa kanyang watch. Na hindi man lang nagbabayad o nag-aano ng kanyang Tapos nito, no pagdating niya pa pagkatapos niya ng shore leave, parang sinabi niya sa akin, kontakin ko daw yung papalit sa kanya. To be honest, hindi ko dapat kukontakin yun. Siya dapat kukontak noon dahil siya ang nakipag-usap doon sa magre-relyebo sa kanya for the time being, temporary habang nasa shore leave siya. Hindi ko na responsibilidad yun. At saka isa pa, hindi ko alam kung sino yung kinausap niya sa crew, kung sino ang papalit sa kanya nung oras na yun. Malay mo, si chief engineer pala ang kinausap niya. In either case, hindi ko na responsibilidad yun. At dapat siya, as a person na papalit sa akin regarding do sa watch, dapat alam niya at inihanda niya na dapat yung mga ganong bagay. Which nakakaasar lang na kasi mga ganong klaseng tao na puro pangbabalasuwas ang alam sa harap-harapan na. Sa totoo lang, kung hindi lang talaga ito nasa shuttle tanker ako ngayon, matagal na tong sinabon nitong tao na to. Sa kasamang palad, like I said, hindi naman ako nasa oil tanker at hindi ako nasa crude oil tanker. Or crude oil tanker man lang, nasa shuttle tanker ako. Pero yung mga ganitong klaseng ugali ng mga kasama mo sa barko, nakakaasar at ang harap-harapan ng panggugulang yan at pambabalasuba sa kanyang kapwa crew. So, totoo lang, hindi pa ako gumagawa ng aksyon. Pero, yung mga ganyang ewan ko kung paano masasabi yung ganyan na lantarang pamgugulang, ewan ko na lang kung ano yung ibang magiging reaksyon ng ganyan. Kasi oras dapat ng shift niya na yun at wag niyang asahan na ako pa ang mag-a-arrange kung sino ang papalit sa kanya. Responsibilidad niya yun, dapat siya ang gumawa nun. Kasi ako, walang naging problema sa akin na may conflicting schedules dun sa Decade na dapat papalit sa akin. Immediately kinancel ko yun at in-arrange ko na kung walang papalit sa akin, ako na lang mismo mag-duty nun at ika-cancel ko na ang shore leave ko. Samantalang siya, hindi niya pa pala na-arrange yung papalit sa kanya sa shore leave niya, ito nakikialam pa siya sa mga problema ng iba. Biro mo, alam mo yun, kino-question niya ako at sinisita-sita niya ako, siya pala, palpak din pala. Di ba nakakaasar yun, yung ganong klase? May araw talaga na nakakaasar yan si AB Abusado Pero sa ngayon talaga, iniisip ko na lang talaga na patapos na ang kontrata ko at 1 buwan na lang uuwi ako. And hopefully hindi ko na ulitin yung ganito na nasa shuttle tanker at ako naging masyado ako mabait. Sa susunod na barko ko, kung sino mang gagago sa akin tatarantado, sisiguraduhin kong lalaban talaga ako.
Total, babalik din naman ako sa sa crude oil tanker at sa VLCC. I'm sure naman kung sino man yung mga gagong sisita sa akin, at least magdadalawang isip sila na gawin nila yon. Mali ko rin yun Actually, masyado ako naging mabay dito kaya kita nyo, harap-harapan akong tinatarantado at binabalasubas dito ng mga kasama nating Pilipino sa barko. Anyway, para sa mga nanonood nito, ganyan naman nangyayari sa inyo pag nagtrabaho kayo sa barko. Makaka-enkwentro kayo ng mga ganitong klaseng tao na talagang scumbag. Anyway, ayoko nang pag-usapan muna yan kasi lalo lang din ako na nayayamot din dun Ang masasabi ko na lang, mabuti din na hindi natuloy at kinansel ako yung pag-shore leave ko. Kasi sa palagay ko hindi ko may enjoy din ang shore leave ko kasi pag nag-shore leave ako kasama ko tong si AB Magulang at si AB Abusado. And definitely miserable na nga ako dito sa aking workplace ayoko pang maging miserable ang aking shore leave kasama yung dalawang ugok na yun. So yun, mabuti na lang talaga na hindi natuloy yung yun nga, yung aking shore leave, kinansel ako din. And frankly, to be speaking na rin, direkta na rin, parang wala akong gana mag-shore leave din. Usually, ang mga seaman, ganado pag mag-shore leave. Pero ito yung shore leave na hindi ako ganado for some reason. Hindi naman for some reason, hindi ako ganado kasi, yun nga, pangit ang environment dito at hindi ako gaganahan mag-shore leave. And this has only happened twice sa aking career as a seaman. Ito ngayon at yung dati kong employer na sa Shell UPL na sa sobrang pissed off ako at walang gana kasi balasubas din yung mga crew doon yun lang din ang unang insidente na tinanggihan ko yung shore leave. Anyway, yun nga, like I said, ayoko na rin isipin yan. Kasi na-upset lang ako sa sitwasyon ko kasi yung mga ganitong klaseng tao talaga makakarap natin yung mga ganitong mga balasubas na tao talaga na akala mo sa pelikula ka lang makakakita ng ganitong mga balasubas na tao pero yet nag-i-exist siya physically dito sa barko, sa workplace pag nagtatrabaho ka sa barko, specifically sa mga cargo ships like tanker, for example. Tanker din naman to, shuttle tanker in some extent, pero ewan ko, yung mga ganyan nababawa, binabali namin yung sungay ng mga ganyan klaseng tao sa VLCC at crude oil Ewan ko bakit nag-exist pa rin siya dito sa shuttle tanker. Anyway, yun nga, regarding na may iba na lang ako, regarding naman daw sa sa shore leave, rinig ko doon sa mga nag-shore leave, hindi kay AB Magulang, hindi to nanggaling informasyon na to kay AB Magulang at AB Abusado, nanggaling sa mga ibang nag-shore leave. It seems na ang Odense, Denmark na shore leave area is medyo boring daw at boring na place pagka nag-shore leave kayo ng linggo. Definitely sarado daw lahat ng shops and wala kang makikita unless ang purpose mo lang kung mag-shore leave uminom at tumambay, then magiging satisfying yun. Any other thing beyond that pangit daw na mag-shore leave sa Odense, Denmark. So to be honest yun nga din, so for the record, nothing beats pa rin talaga yung experience ko do sa Singapore shipyard na dry docks na 24/7 masaya ang Singapore na mag-shore leave. Actually, nagko-close ang shop sa Singapore any day of the week, every day, any day, kahit anong araw sa isang buong linggo pwede kang lumabas. At hindi mo na kailangan magpa-schedule ng taxi. Simple pagkatapos man ng shipyard, pwede ka na trabaho mo sa shipyard, pwede ka na direktang lumabas at mag-shore leave. At hindi mo na rin kailangan ng permit, direct yung labas ka na doon sa gate. And frankly, kahit na anong araw pa, even Sundays. Of course, as long as hindi ka lalagpas ng 10 o'clock hanggang 4 o'clock. Pero naman yung understandable naman yung kasi off business hours na yun. Pero dito sa Odense, Denmark, it seems na basta Sunday, kahit anong oras na Sunday is close ang shop. So very boring, wala kang mapapala sa shore leave. So yun, I guess mas maganda pa rin talaga ang Singapore shipyard. Technically hindi naman to, itong shipyard na to technically hindi naman to dry dock, wet dock lang to So parang
So aside from that, nag-take din ako ng mga videos regarding sa, yun nga, sa work ko ngayon. Hindi ko kasi lahat na update when it comes to sa mga regular vlogs ko eh. So I have to make this, yun nga, itong vlog journal entry just to, you know, to describe kung ano pa yung mga ibang videos na na-catch up ko. And frankly, useful itong spycam na to at hindi na halata na suot ko ito habang or na kumukuha ako ng videos. Compared sa ganito kalaki na action camera na, sa ganito kalaki na action camera na obvious na naka-attach sa helmet ko. Ito medyo discreet and it has proven its use. So ito yung isa na, yun nga, situation ko regarding sa gangway. Unfortunately, yung gangway watch dito is medyo sabihin na natin cruel kasi either rain or shine, kailangan nandun kami at nandun yung presensya namin na nakabantay kami sa, sa daanan. From yung connection ng daanan from shore side to sa barko. So sa madaling salita, yung gangway watch namin effectively para kami security guard. Kulang na lang karatula ng no ID, no entry. So ito ang isang video, papakita ko. Okay. So nakikita nyo dyan, ito yung picture ng ano namin, yun nga, yung gangway namin. So day in, kita nyo, matirik ang araw nyan, nagbabantay pa rin ako. And oh yeah, one more thing pala, gusto kong sabihin na since hindi ako makalabas at para makaihi sa toilet, ang ginawa ko, dyan na lang doon sa nakikita yung vent na yun, doon na lang ako umiihi, tumatalikod ako kung wari para mapaghalata na, kung wari nakatayo ako, pero ang totoo umiihi ako kasi hindi ako makapunta ng toilet, kasi parang ewan ko, it's a very cruel policy nila na kung aalis daw ako para mag-toilet o mag-wait, tatawagin ko pa daw ang yung matawag dito yung officer on watch, which is kinda hassle kasi bababa pa yun at it take a few minutes. So ang ginawa ko na lang isang quick solution na hindi nila mahalata. So ang ginawa ko parang iniihiyan ko yung vent. No, seriously, iniihiyan ko yung vent kasi wala naman talagang iihiyan at that time or walang toilet. So kumari nakatayo ako na nakagano ng position pero hindi nila akala nila what do you call this? Nakatayo ng taimtim or sabihin natin nakabantay ng pero yun nga, hindi nila alam, iniihiyan ko na yung vent. So yung nakikita nyo doon, i-replay ko ulit ito. So kung may makikita kayo ng mga parang watermarks na nakikita nyo sa baba, ayan, dyan sa tawag dito, ilalim ng vent ng mga tulo-tulo. Actually, hindi tubig yan. Yan yung ihi ko. Yeah, I know, that's kind of funny, pero yun ang nangyari. Well, hindi naman nila ako kaya pa-toiletin. So, dyan na lang ako umihi dyan sa vent na yan, and that's it. So, yeah, I know, that's most embarrassing. So, anyway. So, I'll just take a break muna dito for a few seconds. So, may ayusin lang ako kasi ang katin ng aking ulo and hindi ko ma-arrange. So, just give me a moment. Okay, apologies kung kinat ko yung conversation kanina kasi makati talaga yung ulo ko and ayoko naman tanggalin yung mask ko na makikita sa camera, so I had to pause for a second. So anyway, nakita nyo na rain or shine, nagbabantay ako sa aking sa aking post sa gangway. So yun nga, ano pa ba? Well, papakita ko dito yung na umuulan, nakabantay pa rin ako. Unfortunately, it seems na itong video na to, can you imagine na umaaraw, umuulan, nandyan ako nakabantay sa gangway na yan. At yung nakikita nyo yan yung tarpaulin lang na nasa ibabaw ng ulo ko. Yeah, mag-isa ako dyan sa gilid na yan na nakikita nyo sa may kanan na nakabantay. Ito pa yung isang video. Now, hindi ko maintindihan bakit gusto nila na talagang nandun ako nakabantay sa tapat ng nasa loob ako ng tarpaulin nito. Hindi ko maintindihan bakit gusto nila nakabantay ako doon talaga sa tapat ng gangway. Pwede naman akong magbantay doon sa watchman shelter na mas safe pa.
At hindi naman ganong kalayuan sa gangway. Yan, yung nakikita nyo dyan, yan yung gangway shelter, yung puti na yan. But instead, ang sinabi sa akin na ay mag-raincoat lang daw ako at mag-cover ng tarpaulin sa ulo, which is kind of cruel kasi bakit mo pahihirapan ng sarili mo na mabasa? Hindi ba nila inisip na mababasa ako at ang nasa ulo ko lang tarpaulin? But anyway, alam mo naman yan din ang condition sa barko. Minsan they're very cruel and yun nga. Nakikita nyo naman na yun lang, yung tarpaulin lang na yan na nakalagay sa ulo ko at nagko-cover sa akin. The rest ng paligid, as you can see, is matawag dito umuulan. So anyway, yun na yun, tapos na yung videos na yun, just to inform yung status ko. So other things na ginagawa namin sa barko lately, as you can see, ayan yung kadete namin at yung maestro amo namin sa kalayuan, parang tina-transfer namin or bino-brought down namin yung basura at nilalagay namin sa garbage area nitong sa tabi lang ng barko. Or nasa doon sa shore area. So parang basically nililipat lang namin doon sa dumpster kung tawagin nila na So ayan, nag-unload sila ng basura. So medyo busy ang papakita ko ito sa video na to. Ito yung dumpster na niloloadan namin ng basura, which is nasa tabi lang ng gangway. So ayan, nakikita nyo yung maestro amo namin at yung bagong maestro amo namin at yung kadete na naglalagay sila ng basura dyan. And aside from that, ako din, bumaba din ako a few hours ago para magbaba ng basura. And so sa nakikita nyo dyan, iyan yung video na ako naman yung ako lang mag-isa yung kumuha ng basura at nilagay sa dumpster. So, yun lang. So technically, nakikita nyo dito sa video na to, I am officially na nakatapak ako sa Denmark. Although, in the sense nakatapak ako sa Denmark, hindi para maging turista or magbakasyon or magsiesta. Tumapak ako sa lupain ng industrial area ng Denmark dahil magtatapon ako ng basura, which only took a few minutes. So, kung titignan mo technicality, yes, napunta ako ng ibang bansa at nakatapak ako. Pero in the sense na tumapak ako para magtapon ng basura, hindi ako tumapak para mag-shore leave or something na enjoyable na ginagawa ng mga ibang Pilipino na nasa ibang bansa. So anyway, kailangan ko nang bumalik kailangan ko nang umakyat doon sa gangway. Unfortunately, itong videos na to, yung aking spycam is not equipped with the EIS technology, so medyo maalog ang footage ko. No, pagbalik ko sa batawag dito sa sa loob ng barko, parang tin-transfer nila kami at kami nung kadete naghahakot ng basura at yung abo sa incinerator. Yung nakikita yung machinery na yan, yung machinery na yan yung incinerator namin sa barko, which is medyo malaki-laki din, kasya ang isang tao niyan para sabihin natin i-cremate ang basura. And unfortunately, hindi siya equipped para sunugin ng plastic na basura. Only equipped lang siya para sa mga oily rags, paper, other stuff. So and yung abo, as you can see, yung pinaplastic bag lang namin para ibaba later on. So yun lang siguro ang nangyari sa whole work namin for this day. So yun na muna. So ano pa ba? Teka, it seems na so yun, ano pa ba ang masasabi ko? Oh yeah, one more thing, due to heavy weather din pala, or medyo breezy weather, medyo tinanggal temporarily o dinisconnect muna ngayon yung shore gangway. Probably babalik na lang siguro yung bukas if the weather clears up. Pero right now, wala kaming shore gangway, which is actually a blessing din para sa akin kasi at least hindi ako magbabantay ng gangway and libre ako na gumala sa barko to take videos.
videos on my action camera. So, at the same time, it relieves some problems. Kaysa nandun lang ako, pagka night time, at least makakagala na ako. At least, for now, until hindi pa binabalik yung shore gangway. So, yun. I guess yun lang muna ang ano ko. I-report ko for now. Before na rin ako, bago ko i-end yung vlog journal entry na to, gusto ko lang sabihin na piniprepare ko na yung list ko pagdating sa, pagdating ko sa Pilipinas kung ano yung mga unang mga primary objectives ko. In fact, sinulat ko na ngayon sila, as you can see. So, yan. So, sinulat ko na yan. Yan yung mga ilalagay ko lang, ipopost ko lang yan dito sa aking luggage. After all, isang buwan na lang, uuwi na ako and I have to, like I said, I have to prepare a lot of stuff na, gagawin ko. And marami akong gagawin pagdating ko sa lupa and almost a lot i-overhaul sa sistema ko. Or I mean sa sistema na gagawin ko. So anyway, yun lang muna ang i-update ko for now sa aking vlog journal entry. So this is Operator 60. Have a great day everyone and see you around on my next vlog journal session. So bye-bye for now and click the like and the subscribe button. Bye-bye.